Hello, magandang araw pong muli mga kapatid. Isang mabiyaya at pinagpalang araw po ang muli na namang ipinagkakaloob ng Diyos, pribilehiyo galing sa Kanya na nais niyang maranasan ng bawat isa sa atin. Kung kaya naman, ang dalangin ko po sa araw na ito, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang mga pinagdaraanan nyo ngayon, ang dalangin ko'y patuloy tayong palakasin, patatagin ng Diyos sa pamamagitan nga po ng kanyang mga salita. Kaya po, halina at atin pong pagnilayan ang kanyang mabuting balita. Alam kong itong babanggitin ko ay pamilyar kayo. Ano yon? Ang tanong, nong. Bakit po? Ito yung karaniwang naririnig natin na binabanggit ng mga host sa isang noontime show. Ano po, kapag yung contestant ay tinatanong na nila regarding doon sa mga dapat nilang gawing desisyon. Pero alam nyo ba, maging sa araw-araw na pamumuhay ay masasabi natin na ito ay punong-puno rin ng mga katanungan. Oo, mula sa simpleng tanong na kung ano ang iluluto mo ngayon, ngayong tanghalian, di po ba? Kung anong isusuot mo. Oh, mayroon din ang mga tanong na hindi na kailangan pang sagutin. Tulad halimbawa na kung bakit kailangan nakabukas ang mga labi kapag nagli-lipstick, mali ko dyan, di ba? At syempre pa, meron din mga importanteng katanungan tulad halimbawa ng mga tanong ng isang binata sa kanyang nais pakasalang nobya. Oh, will you marry me? Oh, di ba? Importanteng tanong 'yon. O kaya naman ay, Dok, anong resulta ng laboratory ko? Medyo nakakatakot na tanong 'yon. You see, palaging may tanong tayong mai-encounter maging sa ating buhay espiritual. Yes, sa ating pagbasa ngayon, makikita po natin dito ang Panginoong Hesus na nagtanong sa kanyang mga alagad tungkol sa opinyon ng mga tao tungkol sa kanya na sinundan pa ng isa pang tanong tungkol naman sa opinyon ng mga alagad sa kanya. Sino nga ba si Jesus sa ating buhay? Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagninilay na ito, please like this video on YouTube and subscribe on this channel. Okay? Bong Ranyola, Brad TV, at pakihanap na lang po and together, let's make His words go viral. This is your Brother Bong welcoming you to a moment with God. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong mga panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw
siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos sa minsan pang pagkakaloob niya sa atin ng kanyang mabuting balita. Brothers and sisters, sa marami pong pagkakataon, may mga bagay na dapat muna nating inihahanda upang higit na magiging maganda ang magiging kalalabasan nito, ang magiging resulta nito. Di po ba? Halimbawa, kapag tayo ay mag-exercise, mahalaga yan, mahalaga yan. Lalo na sa panahon ngayon, magandang pinalalakas ang katawan. Pero sa ating pag-ehersisyo, mahalaga yung tinatawag pong stretching. Hindi yung sabak agad sa pagbubuhat o pagpapapawis agad. Hindi po. Kasi sa stretching, kailangan yon para hindi po mabigla yung mga muscles ng ating katawan. May paghahanda, may preparasyon na tinatawag. Maging sa pagluluto, ganun din. Mahalaga na sa pagluluto natin, ihanda muna natin yung mga ingredients. Hindi yung kung kailan nakasalang na ang ibang sahog, ay saka pa lamang malalaman na kulang pa pala yung mga sangkap. Di po ba? Kaya ang nangyari tuloy, yung planong mong kaldereta na uwi sa nilaga, ang layo nun. Di ba? Sa ating pong pagninilay sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang ilang simpleng katotohanan na dapat nating maunawaan, isaalang-alang at paghandaan bago nga tayo sumabak sa larangan ng pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung hindi po natin ito mapapangatawanan, ay siguradong tayo naman ay mapagtatawanan. Opo, bakit nga ba tinanong ng Panginoong Hesus ang mga alagad patungkol sa kung sino siya, sa kung ano ang masasabi nila tungkol sa Kanya? Life's biggest question. Ito po yung ating pagninilayan sa araw na ito. Bakit po niya tinanong ang mga alagad? Una ay ito po, for us to have a clear understanding. Yes, bago po natin ibuka ang ating mga labi at sabihin, Yes, Lord, mahalagang ganap na maunawaan po nating lahat yung ating susuunging ito. Kaya nga po ang Panginoong Hesus ay hindi po nagkulang sa pagpapaalala sa kanyang mga alagad tungkol sa mga dapat nilang malaman patungkol sa pagsunod sa Diyos. Isang napakalaking pribilehiyo po na makapaglingkod sa Kanya, totoo po. Ngunit ayaw ni Lord na ang klase ng ating paglilingkod at pagsunod sa Kanya ay nakabase lamang sa ating sarili, sa ating mga feelings o emosyon. Kasi madaya yan. Tingnan natin ang tanong ng Panginoon sa ating ebanghelyo. Ang una ay madaling sagutin. Sino ba ako ayon sa mga tao? Yun yung nilalaman. Diba? Na mabilis namang sinagot ng mga disipulo. Madaling sagutin kapag ang tugon ay walang kinalaman sa sarili nating katatayuan. Pero ito ang matindi. Ito ang mahirap. Anong karugtong ng tanong niya? Kayo naman, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Dahil ang tugon sa tanong na ito ay hindi lamang po nakabase sa nalalaman natin, kundi malinaw talaga sa atin kung sino siya, base sa pagpapahayag na rin ng Espiritu Santo. Napakarami na po ang nagsabing maglilingkod kay Lord, pero ang tanong, nasaan na kaya? Di po ba? Susunod daw kay Lord, pero ang dami-daming reservations, ang dami-daming mga inaalala. Magsishare daw ng blessings sa mga lingkod pag dumating na yung pinagpipray niyang biyaya, nung dumating na, ang dami-dami ng idinadahilan. Kaya nga po, very clear na ipinapaalala ni Lord dun sa Luke chapter 14 verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So, ang tanong is, kapatid, excited ka pa ba o exempted na?
exempted, ang dami-dami na nating gustong gawing dahilan. Ikalawa, itong tanong na ito ng Panginoon ay tanong din sa atin. Para ano? For us to have a firm decision. Kung kanina clear-cut understanding, alam natin, maliwanag sa atin. So, ang resulta nito ay desisyon. Sa ating gospel ngayon, ipinapakita sa atin ni Lord ang mga tagubilin kung talagang nais nating maging alagad niya. At hindi tayo dapat na ma-discourage sa paglilingkod na ito sa Kanya. Sa gospel, di ba? Meron pong binatang mayaman na lumapit sa Panginoon. Doon sa Luke chapter 18, verse 18 up to verse 30, yung binatang mayaman ba? Di po ba? Kung tutuusin mo, almost perfect. Nagawa niya, nasunod niya yung mga sinasabi sa kautusan. Pero nung sinabi na ng Panginoon yung dapat niyang gawin, sad to say, umuwi siyang malungkot. Bakit? Sabi ng Lord, umuwi ka at ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipangmahagi mo sa mga dukha, sa iyong kapwa. Well, big deal yun para sa kanya kasi attached dun yung kanyang kayamanan. Pero hindi niya nauunawaan bakit sinabi yun ng Lord. Gusto niya bang maghirap tayo? Hindi po. Ang nais ng Lord ay makita natin na si Kristo ang ating tunay na kayamanan. Di po ba? Firm decision sa paglilingkod na ito. Sa dami ba naman ng mga taong may encounter mo? Mga tao kung minsan kahit nasa loob ng simbahan o kasama mo sa isang kongregasyon o ministry o sa isang samahan o kahit sa trabaho pa nga, marami kang ma-encounter ng mga taong kompleto sa SSS. Ano yung SSS? May sapak sa ulo, may saltik sa pag-iisip, at may sapi sa utak. SSS. Ilan lang po ito. So, malinaw po na sinasabi at ipinapaunawa ng Panginoon, di po ba na sa paglilingkod na ito, sa pagsunod na ito sa Kanya, sa pagkilala natin kay Kristo, there is a denial that we are going to embrace. At ang denial na ito ay ang paglimot sa ating mga sarili. Ano pa? There is a death that we will going to experience. I'm not talking about the physical death. Darating naman talaga ang lahat sa atin yan. Pero yung kamatayan sa ating sarili, this time hindi mo lang kinakalimutan, kundi patay ka na sa iyong sarili. Yung hindi ka na nasasaktan, wala ka nang nararamdamang, diba, emosyon, feelings, ano man yung marinig mo, tuloy pa rin sa paglilingkod. Marami mang discouragements. Di po ba? Tuloy ka pa rin sa paglilingkod at pagmamahal sa ating Diyos. Di ba ganun ang patay? Wala nang nararamdaman. At ikatlo, there is a direction we are going to follow. Yun ang katotohanan. Merong direksyon at hindi na ito yung direksyon mo, kundi yung kalooban, yung direksyon na nais ng Diyos na lakaran natin. At may struggles dyan sa part na yan kasi nga ang gusto nating masunod yung kalooban natin. Di po ba? So napakahalaga po ng tinatawag na firm decision. Ang tanong na ito ng Panginoon sa mga alagad at sa atin din sa ating panahon ay kinakailangang magdulot sa atin ng isang matibay na desisyon. Kaya pa ba? Ito yung ikatlo. Ang tanong na ito ng Panginoon, this life's biggest question is for us to have a steadfast faith. Pananampalataya na hindi po nagmamaliw. Yung talagang nakafocus, firm, ika nga. Diba sa panonood nga po ng pelikula, nakasanayan na natin yung bida palaging panalo sa huli. Ayaw natin ng isang bidang naagrabyado at kinakawawa. Kaya nga kapag ka namatay ang bida sa katapusan ng palabas, ay madalas nating sabihin, pangit ang ending. Kasi natuldo ka na, wala na, kumbaga tapos na. Hindi tayo sanay na ang bida ay maghihirap at mamamatay sa huli. Gusto natin, okay, sa una, maaring maghirap ka, pero in the end, ikaw yung panalo. Natalo mo yung mga kontrabida. Kasi nga, para sa atin, ang bida hindi dapat mamatay. Ganito po ang natunghayan natin sa Ebanghelyo ngayon.
ginawang bida ginawang bida ni Peter ang Panginoong Hesus. Kaya nga po nang marinig mismo ni Pedro sa bibig ng Panginoong Hesus na siya ay maghihirap, itatakwil ng mga pinuno ng bayan at mamamatay, ay agad niyang pinagsabihan si Jesus. Ha? Di po ba? Ba tayo nga, minsan pag may mga taong na-encounter tayo, pag binabanggit nilang tungkol sa kamatayan, sinasaway natin eh. Kasi sinasabi, mga mabanggit-banggit yan. Oh, hindi niya matanggap na yung kanyang bida ay mamamatay. Dahil dito ay pinagwikaan sa Jesus. Anong sabi ni Jesus? Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Di ba't kung minsan ay ganito rin tayong mag-isip tungkol sa Diyos? Sino ba ang Diyos para sa atin? Para sa marami, ang ating Diyos ay Diyos ng kaginhawaan. Kaya pag mahirap na ang sitwasyon, ayaw na natin. Di po ba? Mas madali sa atin ang magreklamo. Napansin nyo ba? Marami nagre-reklamo, mamamatay kami sa gutom, lockdown na naman. Pero wala ka pa namang mababalitaan namatay nga sa gutom. Diba? Paano ba natin tinatanggap ang mga paghihirap na dumarating sa ating buhay? Isa rin ba tayo sa mga ayaw makaramdam ng sakit at paghihirap? Lahat naman siguro. Pero tandaan po natin, habang nandito tayo sa mundong ito, parte yan ng buhay. May mga tao rin tayong tinatawag na pabigat. Paano kaya natin sila binubuhat? Hindi lang yung literal na mabibigat talaga. Minsan, meron pong lalaking umuwi sa kanilang bahay. Alam niyo ang una niyang ginawa? Hinanap niya yung kanyang asawa at nung makita niya, alam niyo kung anong ginawa niya? Agad-agad niya itong binuhat at isinayaw. Nagulat tuloy yung asawa, babae, at nagtanong, sabi niya, "Sweetheart, anong nangyari sa iyo? Lasing ka ba? O may dinaramdam ka ba?" Sabi niya, "Wala naman. Hindi ko rin naman birthday," sabi naman ng babae. At lalo namang hindi rin natin anniversary. Ano ba yung nakain mo? Yung tanong niya, nagtataka kasi siya eh. Ang sagot ng lalaki, kasi sweetheart, nakapanood ako ng isang video. Yung may pamagat na A Moment with God. Sabi ng preacher doon, na laging yung preacher doon na may malalim na dimples. Sabi niya, ganito, sa kanyang pagpipreach, tinamaan ako. Sabi niya, dapat daw, yung mga alagad ni Kristo, yung mga taong kumikilala kay Kristo ay matutong magbuhat ng kanyang krus. Ngayon, ang ginawa niya, kaya sabi niya, kaya ang ginawa ko, pag uwi ko, agad-agad binuhat kita, isinayaw pa kita. Di ba? Hindi ganun. Sino ba ang mga pabigat sa buhay natin? Marahil ang iba sa atin ang nakikita nating krus o pabigat, kung minsan yung kanyang asawang lasenggo, sugarol, babaero, sa iba naman ay yung kanyang kapatid na mabisyo, di po ba? Sa iba ay ang kanyang anak na walang modo, tamad. Siguro sa iba naman yung kanyang kapitbahay na wala nang ginawa kundi ang itsismis at manghimasok sa buhay ng iba. Siguro sa iba ay ang kaibigang traidor at mahilig manira. Sa iba naman ay yung kanyang katrabahong inggitero, inggitera. O kaya naman ay yung kanyang boss na pagkasungit-sungit. Diba? Napakarami po nating itinuturing na pabigat sa ating buhay. Pero tandaan po natin, hindi yan ang ating tunay na krus. Hindi po. Ang ating krus ay ang masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay nating ito. Dahil ito talaga ang mayroong matinding struggles. Opo, yung mga taong binanggit ko o sitwasyon man na hindi kagandahang nararanasan natin, ito po ay mga pabigat lamang. Ganito dapat ang ating maging panalangin. Panginoon,
Hindi ko po ipinagdarasal na tanggalin mo ang mga pabigat na ito sa aking buhay. Bagkus, bigyan mo ako ng lakas upang mabuhat ko sila ng may pagmamahal. Sa ganitong paraan, kapag nagtanong si Jesus sa atin kung sino siya para sa atin, ay masasagot natin siyang, kayo ang Panginoon. Kayo ang Kristo. Kayo ang hari ng buhay ko. Di po ba? Lahat tayo ay may kanya-kanya pong kwento tungkol sa pagmamalabis ng ating kapwa. Di ba? Paninira ng ating kapwa. Di ba? Totoo yan. Oh. Lahat tayo ay may kwento kung paano tayong kinutya at minaliit, dinown ng mga tao sa paligid natin. Lahat tayo ay nakaranas na matapakan at ituring na parang basahan o kahit man lang ang hindi kakilalanin ng ayon sa ating tunay na kakayahan. Mamaliitin ka eh. Di po ba? Ang lahat ng ito, alam nyo, kaibigan, pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Oo, lahat yan. Pero, hinarap niya ito ng buong pagmamahal ng iniisip ay ikaw at ako. Purihin ang Diyos. No? Sabi nga sa Isaiah chapter 50 verse 7, sabi niya, naranasan to ng lingkod na si Isaias. Kaya nabanggit niya ito eh. Sabi niya, ang mga pagdustang ginawa nila hindi ko pinapansin. Huwag mo nang pansinin kasi. O, di ba? Yung taong inggit, kahit anong gawin mo, hindi yan magiging masaya sa'yo. O, kaya, after 10 years, siya, ganun pa rin ang buhay niya. Ikaw, iniangat ka na, iniayos ka na, pinagtagumpay ka na ng Lord. O, di po ba? Kaya sabi niya, ang pagdustang ginawa nila, hindi ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang si Yahweh ang tumutulong sa akin. Sabi niya, handa akong magtiis pagkat aking batin na ang sarili ko hindi mapapahiya. Ganon siya ka-confident. Diba? Bakit? Knowing na alam niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Nawa, kaibigan, kapatid, sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, sa mga struggles na kuminsan ay hinihila tayo para bumagsak, para madapa. Pagtagumpay tayo sa tulong ng Diyos. Hingin natin ang tulong ng Diyos, ang grasya ng Diyos sa buhay nating ito. Muli po, ito po ang inyong Brad na patuloy pong sa inyo ay magsisermon at magpapaalala. Keep safe, relax, kneel down, and pray. God is always on our side. Bye-bye.